Grabe, hulaan nyo kung magkano ang nagastos ko dito sa dessert na to. Hindi siya basta-basta nasisira at pwede pa natin siyang ilagay or stock sa ating chiller para pwede pa natin siyang makain sa susunod pang mga araw. At ito pa ang pinakamatindi dito, 3 ingredients lang ang ginamit ko dito at hindi nga umabot ng 100 pesos ang ginastos ko dito. Kung gusto nyong malaman, tara samahan nyo ko hanggang dulo. Dahil ituturo at isi-share ko na naman sa inyo yung panibagong receipt na didiscover ko. Pwede natin ito i-hain anytime dahil hindi naman ganun kahirap hanapin itong mga ingredients na to. Pero the best talaga ito pag ginawa nating dessert. For sure, paulit-ulit mo itong gawin at lutuin anytime. Maliban pa sa masarap, healthy at mura na madali lang hanapin yung mga ingredients na to at hindi siya ganun kabigatan sa bulsa. Pinaghiwa-hiwa ko muna itong mga sabang saging which is 9 pieces na nabili ko lang ng 25 pesos sa palengke. Sa isang maliit na kaldero, sinalang ko lang at naglagay lang ako dyan ng isang baso at kalahating tubig. Wag lang natin masyadong damihan yung tubig dahil mag-evaporate man yan hindi naman ganun kadami ang mababawas dyan. Yung tamang-tama lang ba yung kalevel ng ating mga saging na ilalagay dito para mapakaluan lang siya ng maayos. So dapat yung output nito ay magiging malapot or yung tubig na ipapakulo natin dito sa saging ay yun na yung magiging syrup niya. Brown sugar na din pala ang nilagay ko dito. 4 na takal na kutsara naman ang nilagay ko dito at sasapat na yan na magiging malapot or yung kanyang sabaw ay magiging syrup hanggang mapakuluan siya ng maayos at lumambot itong ating saging. Sa pagpapakulo naman, dapat monitor din natin yung apoy, wag sobrang lakas, wag din sobrang hina. Kung mapapansin nyo kasi kung nagpapakulo tayo, pag sobrang lakas ng apoy natin, may tendency na mabilis mag-evaporate itong mga sabaw niya. Nilagay ko na rin pala itong 5 pesos na sago na nabili ko lang naman sa palengke. Hindi naman ganun kadaming sago ang nilagay ko dito, kaya sabi ko, bibili na lang ako kaysa magpapakulo pa ako. Sayang din naman ang matitipid natin dun sa gas. Hayan, kung mapapansin nyo, napakaganda na nung kulay nung ating saging, pati na rin itong sabaw natin. It's time to check kung okay na ba itong saging natin, kung naluto na ba siya ng maayos. Sa saba na saging pala natin, dapat hindi natin siya ma-overcook kasi ang pangit ng texture niya kapag na-overcook siya. Parang nakakaumay yung labas niya. Hindi ganun katigas, hindi din ganun kalambot. Sakto lang dapat yung texture niya. Kasi pag nasobrahan ng kuluyan, yung texture niyan para na tayong nagluto ng lugaw. Mas maganda kung nangunguya pa rin natin siya para nalalasap natin kung gaano kasarap itong niluto natin. Sabi nila, mas masarap daw ito kapag malamig or na-chill na. Pero dahil hindi na ako nakapag-antay, hindi ko na rin siya na-ref. Hindi siya ganun katamis at tamang-tama to. Pagkatapos mo ng hapunan, gawin mo to. Panigurado, tanggal ang umay mo. Kapag umabot kayo sa part ng video na to, nagustuhan at nakatulong itong tips na to sa inyo, paki-like and share na lang din. Kapag ginawa mo yun, tatanawin kong utang na loob yun. Dahil napakalaking tulong na rin ito sa amin. Salamat po. Bye!